As a Christian woman, I still do believe that modest thing or clothes is a must. Marami pong mga nagsasabi sa akin na, sis, okay lang manamit ng kung ano-ano. Ang importante naman, ang Diyos nakatingin sa puso. And I know some of you ay narinig na po ang mga salitang iyan, na ang Diyos hindi naman siya nakatingin sa outward appearance, hindi naman nakatingin ang Diyos sa pananamit. It doesn't matter yun pagdating sa Panginoon dahil ang tinitignan ng Diyos is yung laman ng puso ng tao. Yes, that is true. The Lord is looking in the heart, but we must also remember na kung ano ang laman ng ating puso, yun din ang lumalabas sa panlabas. Maraming mga tao, even Christians, ginagamit yung 1 Samuel chapter 16 verse 7 na kung saan noong panahon na ito ay pumunta si Propeta Samuel sa tahanan ni Jesse upang hanapin yung magiging kasunod na hari ng Israel. At yun po ay si David. But before po nakita ni Propeta Samuel, si David, ay nakita niya muna ang mga kapatid ni David. At ang akala niya is sila yung mga pinili ng Diyos na maging hari sapagkat mga sanay sa digmaan, mga malulusog, makikisig, malalaki ang katawan, naisip agad niya, ito na ang susunod na magiging hari ng Israel. At doon po sinabi ng Panginoon kay Propeta Samuel that ang pagtingin ng Diyos ay hindi katulad ng tao dahil ang tao tumitikin sa panlabas na anyo but ang Diyos tumitingin sa puso. Ito po yung madalas ginagamit ng mga tao, even Christians. Ginagamit tong verse na to para i-justify na okay lang manamit ng kung ano-ano. And before po ako totaling naging devoted sa paglilingkod sa Panginoon, nagsusuot din po ako ng kung ano-anong mga damit na mga sexy clothes, yung mga jeans na fit, mga ripped jeans, sando, even pag dumadalo ako sa gawain ng Panginoon, wala akong pakialam kasi ang mindset ko noon, ang isip ko noon is ang Diyos naman nakatingin sa puso ng tao. But when I read 1 Timothy chapter 2, women, mga babae, dapat maging kagalang-galang tayo sa ayos ng buhok at even sa ating mga pananamit at huwag tayong maging magarbo, huwag tayong maging mahilig sa mamahaling damit at alahas. But dapat tayo ay magiging kagalang-galang, mabuti bilang mga babaeng naglilingkod sa Panginoon. Ang pagiging modest or ang pagsusuot ng mga kasuutang hindi nakakahalay tignan sa mundong ito na para bang ang pangit tignan. Hindi na napapanahon. Kapag nagsuot ka ng dress or ng palda, mahabang damit, ang tingin sa iyo ng tao, manang katignan, matanda katignan. But remember, Christians, believers, follower of Jesus, we are not of this world and our body is not our own. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating mga katawan ay hindi natin pagmamay-ari. We are ambassadors of Christ. We represent Jesus. So kung nire-representa natin ang Diyos sa mundong ito, dapat hindi lang makikita iyon inward but also outward that we are different from the world. Paano ba manamit ang mga taong makasanlibutan? At bakit ang mga Kristiyano ay nakikiayon na para bang mga taga-sanlibutan sa pananamit? Noon po ako pinagsusuot ng short pag lumalabas. Pero ngayon po sa tulong at biyaya ng Panginoon, even sa aking pananamit, I glorify the Lord. Sinisikap ko na hindi magkakasala yung ibang tao sa akin. Sa way ng pananamit ko, sa way ng pananalita ko, sa way ng ginagawa ko. Ayoko pong makatisod, ayokong matisod sila sa pamamagitan ng pananamit ko. Dapat maging aware ka sa pananamit mo, sa pananamit natin. Let us give our best clothes for God. Di ba pag nag-apply tayo ng trabaho, hindi ka pwedeng magsuot ng nakasando ka lang, nakashort, nakachinelas. Dapat presentable ka, kagalang-galang ka. Kapag humarap ka sa mga namumuno, sa mga may authority, sa gobyerno, example na lang, pag humarap ka sa presidente,
We know na ang presidente ay merong higher ranking. Siya yung namumuno sa bansang kanyang kinasasakupan. Mataas ang katungkulan ng presidente. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makaharap mo ang presidente, isusuot mo ba yung basta-basta lang na damit? For sure, paghahandaan mo yun. At ang isusuot mo is yung pinaka-the best. Kagalang-galang, hindi ka bastusin. Hindi mahalay tignan. How much more ang Diyos na pinaglilingkuran natin. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords, Creator of the universe. Powerful God Almighty. Mas mataas yung katungkulan ng Diyos kaysa katungkulan ni numan. We must honor the Lord inside and outside, mga kapatid. I-honor natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananamit. When you attend sa gawain ng Panginoon, huwag kang magsusuot ng mahahalay na kasuutan. Ang mga taong makamundo, walang pakialam yan. Even sa pananamit, walang pakialam. But we are different from worldly people. You represent Jesus. We represent Jesus. At alam natin na hindi ganon ang ating natutunan kay Jesus Christ. Bago tayo manamit ng kung ano-ano, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Yung susuotin ko ba, makakapagbigay ba ng glorification sa Panginoon? Meron po mga nagtuturo, nagpipreach ng gospel, pero po yung suot fit na fit. Hubog na hubog yung katawan. Tapos yung iba naman naka-short, naka-rip jeans, naka-sando. Itong video na to, hindi po para i-judge kayo, kundi para gisingin kayo. Kung paano manamit ang mga taong makasanlibutan, dapat tayo ay may pinagkaiba sa kanila. Hindi tayo katulad nila. Yung lifestyle ng mga taong makamundo, huwag nating gagayahin. Kung meron man tayong gagahin, yun yung lifestyle na nakasulat sa Biblia. Biblical lifestyle. Wear a modest apparel. Hindi lang sa mga babae, kundi pati sa mga lalaki. Kung ang mga taong makasanlibutan, walang pakialam kung ano yung susuotin nilang damit, kahit makita na yung kaluluwa nila, yung dibdib nila, yung hita, yung katawan, dapat tayong mga Kristiyano, i-representa natin si Jesus sa buhay natin, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsuot ng mga kagalang-galang na damit. Kung ano ang laman ng ating puso, yun ang lumalabas sa labas. Kung worldly ang laman ng ating puso, lalabas yon sa pamamagitan ng ating pag-aayos, pananamit, pag-iisip at pananalita at sa gawa. Again, huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang laman ng ating mga puso at isipan upang maunawaan natin at magawa kung ano yung ganap at mabuti at nakakalugod para sa Panginoon. Give your best to God. Give your best clothes for God. Yung clothes na yan ay dapat kagalang-galang at hindi nakakatisod at hindi magiging reason ng pagkakasala ng iba. Magsuot tayo ng hindi mahalay na kasuotan. Represent Jesus. You are ambassador of Jesus. You are for heaven. Para ka sa langit. God bless you, kapatid.